Hello, magandang hapon sa inyo lahat. Magandang hapon. Kamusta na po kayo? So, meron tayong pag-uusapan dito na feeling ko importante to, no? Importante tong ganitong bagay. Awareness na rin. Yun naman ang ginagawa natin dito mag-raise ng awareness sa mga ganitong bagay 'Di ba? So, merong bagong modus ngayon. Actually, feeling ko hindi na bago to Ngayon lang siya na-expose. Ginagamit siya sa love scam. Ito Ayan deepfake. Matagal na yung deepfake na yan noon pa. Kaya lang yung mga deepfake dati noon medyo madudumi pa Kapag ka mapanuri ang mata mo, madumi pa yung deepfake dati. Halata mong peke. 'Di ba? Pero dito makikita nyo parang tunay. Nadaanan ko kasi itong video na to kahapon. 'Di ba? Deepfake daw ng isang TV at radio anchor ginamit daw sa love scam. Madalas yung love scam na yan. Hindi natitigil yan, men. 'Di ba? Kaya yung mga sinasabi ng iba na hayaan mong matuto yung mga tao sa pagkakamali. Hindi pwede. Kailangan natin mag-raise talaga ng awareness. Dahil kahit kailan hindi naman titigil itong love scam na, hindi mo pwedeng hayaan yung love scam na yan. 'Di ba? Kung magdadaldal ako dito about sa awareness sa love scam, maybe may makikinig sa akin kahit isang tao 'yan na nakinig sa akin, magiging aware na siya sa mga ganitong bagay. Pero mataas talaga ang chances na maraming maloko talaga pagdating sa love scam. Kasi alam niyo mga kababayan ko, kahit na may pinag-aralan ka kahit anong profession mo, pag ang dinali na sa iyo ay puso mo, talaga, mataas ang risk na mabiktima ka. Kasi halos lahat naman tayo, yan ang weakness natin 'Di ba? Pati yung mga makalumang scam, alam niyo yung dugu-dugugang, yung tatawagan ka na oy nasa ospital ang magulang mo. I-unlock mo yung mga alahas. At ibigay mo para may pambayad tayo sa ospital. Yung mga ganong banat, naalala niyo yon? Sa landline, kinuwento lang sa akin ng kuya ko yun Yung mga lumang style. Ngayon found out na yun, 'di ba? Yung ganong style. Na kung titingnan mo naman, ba't ka naman maniniwala na kailangan kunin yung alahas? Pero hindi mo naiintindihan nun, ginamit kasi yung puso sa panong paraan. Siyempre, pag nalaman mo na yung magulang mo nasa ospital, affected ka na nun, yung yung critical thinking mo nun, bababa na. 'Di ba? Yun ang kadalasan, kaya puso lagi ang tinatarget ng mga scammer. Lalo na yung mga namamali mo sa daan, mag-uniform na pang high school, kahit hindi naman sila high school. Nangyari na yan kay Sampaguita girl, 'di ba? College na pala, pero pang high school pa yung uniform. Kasi nga, nandun yung sympathy ng tao pagka, oy, estudyante siya, nagtatrabaho lang naman siya sa sarili niya. Pati nga yung Sampaguita girl to, di ba? Yan din ang style, bebenta ng Sampaguita. Kung tutuusin mo naman, yung tinapik natin kahapon, na yung pala, naiinip lang yung bata, kumuha lang ng Sampaguita pang props niya. Para makabenta at the same time, makapamalimos. Sabi nung taga-barangay. Kaya talaga, number one target sa pang-i-scam talaga yung puso natin. Lalo na ang pinakamatinding form ng scam, isa sa pinakamatinding form ng scam, itong love scam. Yung pai-inlovin ka, tapos magpapadala ka ng pera, hihingan ng pera. So panoorin natin to mga kababayan ko, kung ano ba yung detalye nito. Babala sa mga pogi dyan, baka magamit ang mga picture at video ninyo sa pambubudol. Actually, hindi lang dahil hindi lang sa pagiging pogi 'Di ba? Pwede kasing ang mangyari, gawan ka ng video para masira ang credibility mo, na kahit hindi mo naman sinasabi, pwedeng palabasin na sinabi mo. 'Di ba? Ano ang technique para maiwasan yan? Hingan mo ng original source. Yung kung saan niya nakuha yung video. Kadalasan ganon. Ang madalas mabiktima diyan kasi mga yung mga kababayan natin mahirap na wala namang knowledge sa ganyan. 'Di ba? Na lang ng sinapit ng isang TV at radio anchor na ginawa ng deepfake
para sa isang love scam. Nasa frontline ng balitang yan si Elaine Fulencio. Hello, baby. How are you doing today? Galing ano? Totoo, pero hindi. Gawa yan gamit ang artificial intelligence o AI kung saan pineke ang TV at radio anchor na si Migs Bustos. Just imagine, nasa early stage pa lang ang AI. 'Di ba? Napansin niyo yung napansin niyo yung mga unang deepfake na video dati? Yung mga kauna-unahang deepfake. Halatang halata mo, 'di ba? Minsan nagkakaroon ng glitch sa bibig. Pero ito almost perfect na eh. Napupulido na nila yung paggawa ng minsan nakakatakot ng mga ganitong ganitong uri ng video. 'Di ba mga kababayan ko? Maraming pwedeng paggamitan nito eh. Kahit mga politicians, pwede mong gawa ng ganyan para palabasin mo na masama, 'di ba? To be honest, magiging honest ako sa inyo. Kung sa akin mo ipapanood to, hindi ko alam ang backstory, kung ano yung reason. Papaniwalaan ko tong video na to eh. Yung biglang tingin ko na ganyan, papaniwalaan ko tong video na to. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi naman ako budol proof. Kahit ako pwede ako mabudol. Kahit sino sa atin. Taliwas doon sa mga sinasabi ng iba na alam ko na daw ang lahat. No. Wala akong alam. 'Di ba? Hindi ganoon kadami ang nalalaman ko. Nakatulad nung pinapalabas nung iba na bida-bida ako na nagkakataon lang na mabilis ako mag-Google. Kasi yun ang habit ko. Pag may bagay na hindi ako naiintindihan, ginugoogle ko. Or pag may recall lang ako. Pero hindi lahat ng pagkakataon, alam ko ang lahat. Dito papasok yung pagtutulong-tulong natin. Malaking part kayo mga audience. For example, may mga video nga ako nare-reactan dito, akala ko totoo yung pala, scripted lang eh. 'Di ba? Kaya nadala ako eh. Biglang may mag-PPM sa akin yan, si Sir Neil Lester. Si Sir Asyong, mag-PPM sa akin na bungo yung nireakan mo, kilala ko yan, vlogger din yan. Yung naalala niyo yung nagbebenta ng overpriced na na mineral water. Scripted pala yun eh. 'Di ba? Yung nagbebenta ng mineral water na pagkamahal-mahal na nareakan ko dati. Kaya minsan nadadala na rin ako eh yung mga pinapasa sa aking video, hindi ko na alam kung ano yung totoo din eh. Doon tayo papasok yung mga audience ko na mag-participate sa akin. At na-appreciate ko 'yun. Sometimes may mga nagko-comment din kasi sa akin na nakakabuisit din na talaga namang kabubuhan lang, yung katulad ng inggit ka lang, hindi ka mahal ng mama mo. Alisin mo ang maskara mo, 'di ba? Yung mga yun nakakabuisit talaga, pero pag yung kino-correct nyo ako, na talaga namang dapat nyo ako i-correct, walang problema naman sa akin 'yun. 'Di ba? Pero kung i-correct nyo ako, yung solid. Katulad nun, yung last time yata, yung tungkol kay Aling Sheila, may magko-comment sa akin, kulang ka lang sa research, natalakay na sa Quadcom yan last year. O kung natalakay na, sabihin mo na agad sa akin kung ano yung dahil gutom ako sa katotohanan eh. Sabihin mo na agad sa akin. Tulungan mo ako. Hindi yung magsasabi ka na lang bigla na, kinulang ka sa ano yung research yan? Tapos pag tinanong ka, sasabihin mo, hindi ko na matandaan. Di ba, men? Kung may napapansin kayo na sabihin nyo sa akin, tulungan nyo ako. Hindi ko kaya ito. Yung araw-araw na alam ko ang lahat, may mga bagay na hindi rin ako alam. Kaya nga napapansin nyo, di ba? Gumagawa ako ng video, tinatanong ko rin kayo. 'Di ba? Nandito tayo para magkwentuhan. 'Di ba? Ang tunay na nagko-contribute ng knowledge kayo mga audience. Hindi ako. Actually sa totoo lang, yung mga dinedebunk ko dito, 70% nun galing din naman sa audience yun eh. I-PM sa akin yung video, then magbibigay ng timestamp. Bungo, tingnan mo to, parang medyo ako dito, hindi ako tiwala
dito sa video na to. Tapos titingnan ko na, oo nga, no? Sila yung nagtuturo sa akin. Hindi yung out of nowhere, sasabihin ko na hindi totoo. May mga bagay na gano'n, no? Di ba? Pero kadalasan kasi, mga audience din nagpi-PM sa akin eh. Or nagko-comment din sa babae. Ibig sabihin, nakakaramdam kayo na mali doon sa video. Di ba? Huwag nyo sasabihin na, ikaw, kinagaling mo ba yung pag-debunk mo? Di ba? Akala mo, alam mo na ang lahat. No, hindi ko alam ang lahat. Di ba? Kaya nga sinabi ko sa inyo, kung ito ipipresenta lang sa akin tong video na to, mataas ng chance na maniwala ako dito sa video na to. Di ba? Obviously, kapag halimbawa, nilapit mo sa akin tong video na to, bungo, totoo ba tong video na to o hindi? Sa tanong mo pa lang na yon, medyo mahahalata na kita na tinitrik lang ba ako nito. Pero yung casual na ibibigay mo sa akin tong video na to, na sabihin mo na, bungo, may message sa akin si Sir. Baka hindi ko mahalata. 'Di ba? Kasi talaga naman pulido to eh. Tandaan nyo mga kababayan ko, yung mga scammer nag-upgrade na rin. Kaya hindi applicable yung sasabihin nyo na, hayaan mo yung mga nabibiktima na yan na matuto sila sa pagkakamali nila. 'Di ba? Granting na matuto sila dun sa pagkakamali nila, may uusbong na naman uling bagong ganyan. 'Di ba? Hindi mo talaga masasabi na kaya kailangan mas ahead tayo sa mga scammer. Paano mangyayari yung mga ganung bagay? Kapag may nalaman kayo agad, spread agad tayo ng awareness. 'Di ba? Kahit ako, hindi ako ligtas diyan. Kung nakita nyo na isa sa mga kasamahan ko nanluloko din sa akin, sabihin nyo, tulungan nyo ako. Huwag nyo isipin na ipagtatanggol ko agad. Dahil porkit kasama ko, automatic makukumpel ako na ipagtanggol ko agad. No! 'Di ba? Sabihin nyo, tulungan nyo ako. Dahil hindi ko kakayanin ito. Darating ang time na mauunahan din ako ng mga peke, na mga manluloko. 'Di ba? Hindi sa lahat ng oras, alam ko ang lahat. Kaya malaki ang parte nyo. Kaya nga napapansin nyo, kahit papaano, yung mga nagtsatsaga sa akin, nagdededicate ako ng oras sa gabi ng pre-show shoutout eh. Way ko yun para ibalik sa inyo yung supportang ginagawa nyo sa akin. At the same time, makakuha din ako ng knowledge sa inyo. Sa inyong mga nanonood. 'Di ba? Hindi ko kaya itong laban na to kung hindi nyo rin ako tutulungan. Magtulungan tayo. 'Di ba? Mukha niya, pero ibang pangalan ang gamit. Galing ng pagkakagawa, oh. Ang boses. Deepfake ang tawag dyan. Ang malala pa, ang deepfake video ni Bustos, ginagamit na pala sa love scam. Isa itong uri ng pambubudol kung saan paiibigin ka, tsaka huhut-hutan ng pera. Nalaman niya ni Bustos nang may mag-message sa kanya na ginagamit daw ang kanyang mga larawan at video. Diba? Dalawa ang pwede maging mabiktima dito eh. Yung ginamitan mo ng identity at yung taong ini-scam mo. Para makapang-scam, aabot sa $200,000 o katumbas ng higit 11.5 Laki, million no? pesos ang nakuha ng scammer sa biktima. Merong konting worry or fear na paano nila napapenetrate yung network ko. So, Sir, celebrity ka kasi. Kung celebrity ka, madali talaga i-access yung yung picture mo. Huwag ka magtaka sa ganon. Kung yung mga normal na tao nga, pwede mong kunan ng picture sa Facebook nila, ikaw pang sikat, 'di ba? Let's say halimbawa, kahit nga hindi name mo yung i-search eh. Kahit na halimbawa ang i-search mo na lang diyan ay Asian handsome handsome Asian. Yun lang ang i-search mo, baka lumitaw na yung mukha mo dun eh. Or Filipino celebrity, 'di ba? Baka lumitaw na kahit hindi na i-search yung name mo eh. Mas prone kayo mga celebrity sa ganyan. 'Di ba? Hindi nakataka-taka 'yon.
Yun po, ang una ko po talagang instinct is to be able to file to the authorities. Kasi wala naman akong ginagawang... Maganda yan, unahan na ano, para just in case na may mangyaring ganyan, tapos ikaw yung nakita. At least meron ka ng ano, nakahanda na dahilan. Or basta inunahan mo na. Kaya nga rin ako, nag-file din ako ng ganyan eh, ng reklamo eh, kasi nga ginagamit yung... Masama, hindi naman ako nagsusulisit ng pere. Ayon sa NBI, madalas na mga sikat na personalidad gaya ng artista at social media influencers ang ginagawa ng deepfake para makapang-scam. Mag-subscribe kayo dun sa YouTube channel na Catfished. Mga ganyan din eh, mga celebrity din sa US ang ginagamit. Yung let's say sino bang si Jennifer Aniston manghihingi ng pera doon sa matandang lalaki, pinaniwala niya na ikakasal sila. Oo, mga daang libong dolyar din ang nakukuha. Malupit nga eh, yung mga ganyan Yan ang mga kinukuha nila. Dahil nakaka-influence sila ng tao, naniniwala agad yung mga tao at nakakakuha sila ng pera. No? Na walang kamalay-malay yung biktima. Sa ngayon, inihahanda na ang reklamong computer Kasi malaking problema na sa Pilipinas kasi talaga yan eh. Kasi kung kukonsintihin natin yung mga ganyang bagay, 'di ba? Yung hahayaan lang, no? Ba't kaya hahayaan? Hindi ko na kukuha yung logic na yun eh. Hayaan mo na lang sila, hayaan mo na lang, tumahimik ka na lang. Hindi ko na kukuha yun eh, no? Yung mga manluloko, hahayaan mo. Di ba? Hindi ko talaga nakukuha. Hindi rin naman yan. Hindi rin naman mawawala yan. Eh, anong kung hindi mawawala? Masama ba yung ginagawa ko? Bawal ba yung ginagawa ko? Hindi naman. Sisirain mo lang yung buhay mo dyan. Gugugulin mo lang ang buhay mo dyan sa ganyan. Hindi ka magiging maligaya. Problema ko na po yun. Di ba? Kung hindi ako maging maligaya, or sayangin ko ang buhay ko sa ganito. Hindi naman bawal eh. Di ba? related identity theft. Hindi ko naiintindihan na lagi akong pinipigilan. Pigil ng pigil. Di ba? Instead na tulungan ako sa ganitong krusada, pipigilan pa. Hindi ko naiintindihan yung kahit kailan. Okay lang sana kung bawal eh. Hindi kasi, inaano mo na yung mga peke eh. Pinapahiya mo na eh. Tangina mo, alam mo, nare-realize mo ba yung mga OFW na naluloko nun? Ikaw naman. Laban sa sinasabing scammer. Nagbabalita mula sa front Lalabas mas concerned pa dun sa mga nanluloko kaysa dun sa mga niloloko, no? line. Elaine Fulgencio, News 5. Mga kapatid, Next video. Nakakatakot, no? Kaya tulong-tulong pa rin tayo. Next video tayo. Ito, no? Natatawa ako dito. Wait lang, Natatawa. Don't to. Baka may scripted na naman to, no? Natatawa ako dito, eh. Nag-checkpoint, license ang hinahanap. Siguro nataranta si kuya. Oh, ano yan? Ang nailabas niya, drugs. Daba. Psst, alis ka. Ay, nako. Siguro medyo may tama pa to si kuya, kaya hindi niya napaghandaan na lisensya lang ang pinapakuha. Ang nailabas niya yung yung drugs. Oh, ano yan? Siguro, wala ako lisensya eh. Ginano niya yung wallet niya. Akala niya lang wala. Di ba? Bullshit. Ano to? Ha? Ano to? Daba. Psst, alis ka. Yun, di ba? Kailangan tayo alerto eh. Next video. Ito na napanood ko. Nung una, hindi ko alam yung reason, pero nabasa ko sa comments,
'Di ba? Or dito sa caption, nagwawala yung foreigner. Ano nagmao yung si sir? Nasa siya na school siya? Siguro siya about sa yung phone. So, nagkakagulo sila. Ang nabasa ko dito kasi sa caption, grabe naman yung 2K daw sa tempered glass. Tempered glass ba yung pinag-aawayan nila? O yun nga, ayon dito sa caption ha, kung yun man yung dahilan nun, grabe naman kasi talaga yun. 'Di ba? Grabe naman yung singil na ganun, hindi na makatao yun. Les, naiintindihan ko may labor, ano. Kasi sa mall, nagpakabit ako ng tempered glass ng iPad, yung malaki. Gano'n ba asan ba yung iPad ko? 500. Naiintindihan ko kasi kung ako magkakabit, hindi kasi ako marunong magkabit ng ganyan eh, yung screen protector. Kasi sa akin magbabubbles or hindi ako maalam sa ganyan. Naiintindihan ko na dagdagan nyo ng konti yung labor. Kasi nakalagay dito sa Shopee 150 lang. Siguro makatarungan na yung 500 siguro. 'Di ba? Dahil mall kayo, may binabayaran kayong pwesto. Pero yung 2K, masyado naman 'yon. Tempered glass 2K. Minsan hindi ko rin talaga naiintindihan kung kakampihan ko yung kababayan ko o hindi eh. Just imagine 2,000. Kung yun yung dahilan, ano? Kung yun, kasi kinaption lang naman yan, baka malay natin, hindi naman talaga yan yung dahilan. Grabe naman kasi yun. Sobra na yung 2,000 na yun. Hindi na siya makatarungan. Magkano ba ang puhunan nyo dyan sa Shopee 150? Baka mamaya hinulsale nyo pa yan, tempered glass na yan. Nabenta nyo lang nabili nyo lang ng 50 pesos isa. 500 pinaka-makatarungan na yun. Total mall naman eh. Pero yung 2,000 na hindi naman yun. Grabe naman yun, kababayan ko. Hindi naman maganda yun. Next video, no? Last video. Ito ay pinasa ni Sir El Jaco. Ngayon lang. Tingnan natin to. Ano ba yung meron dito sa energy drink daw. What do you mean energy drink? Wait lang ha, naglo-load pa eh. Oh, sa mga kasama po natin na may minom ng Cobra, tingnan niyo po nangyari sa kasama natin, oh. Oh, uminom po to ng Cobra, tingnan niyo, oh, nagganto na siya. Tigil-tigilan po natin pag-inom ng Cobra ngayon. Oh, relax lang, relax. Tingnan niyo po yung nangyari sa kasama natin na uminom ng Cobra sa init. Oh, ito ang nangyari po, oh. Ito kasi yung yung problema. Matagal ko na sinabi to eh. Kahit sa mga kasamahan namin sa supermarket dati, yung mga warehouse man, huwag niyong iinumin ng Cobra na parang soft drinks. Ang energy drink kasi, iniinom yan bago kayo magtrabaho. Para magkaroon kayo ng energy. Hindi yung pagod na kayo, gagawin yung soft drinks ang Cobra. Hindi, wag ganun. Ano ba naman? Sana, actually ako, kung ako lang masusunod, hindi ko ibebenta pagbabawalan ko ibenta ang Cobra sa mga kanto-kanto eh. Kaya lang, hihina ang benta nila, no? Or gumawa sila ng ad na ang Cobra, hindi soft drinks.
Oh, sa mga kasama po natin na mahilig uminom ng Cobra, tingnan nyo po. Hindi, wag mo sabihin na wag uminom ng Cobra. Mali lang yung pag-inom. Ang Cobra, inuulit ko ha, iniinom yan bago ka magtrabaho. Energy drink kasi yan. Para magbigay ng enerhiya sa'yo. During magtatrabaho. Hindi yung pagod ka na, pampawi ng uhaw. Hindi. Di ba? Kaya marami namamatay sa ganyan, nagpapalpitate kasi pagod na ang katawan, iinuman nyo pa ng Cobra. Di ba? Lalong magpapump yung puso nun. Di ba? Asan kayo pupulutin nun? Yun nga sinabi ni Sir El Jaco dito. Oh. Sabi ni Sir El Jaco, iniinom yan bago magtrabaho. Kaya nga may energy drink para may lakas ka maghapon. Tsaka ano lang yan, isang beses lang yan. Ano ba naman ang mga kababayan natin? Diyos ko. Anyway mga kababayan ko, yan lang po ang pag-uusapan natin ngayong araw. Magandang hapon po. Bye-bye.